Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, sana po nakapag-pray na tayong lahat mga kababayan. Kasi lagi pong sinasabi dito na yung prayers po ay very important ho yan at saka yung prayers ay very powerful ho yan mga kababayan. So please, don't forget to pray always every day, okay? So isa po sa pag-usapan mga kababayan kasi kahapon po maraming sumabog po ng mga balita. Lalo-lalo na, meron pong balita mga kababayan na kung saan talagang hindi maganda sa aking feelings. Kasi nga ito po tungkol po kasi meron pong nagsumbong kay Sir Ivan. Actually marami sila mga kababayan. Sabi po nating solid viewers na meron pong mga vlogger na nag-vlog sila, nagpalabas na daw ng resibo mga kababayan. Ito ay nagpapatunay na nang-hire po itong alleged PCO, nang-hire sila ng mga vlogger para daw sila po ibabayaran dito para siraan po yung mga Duterte. Doon pala mga kababayan medyo hindi na maganda pakinggan kasi nga di ba lagi kong sinasabi dito at lagi ko pong ipinagtatanggol dito yung mga makamarcos po ng mga vlogger na hindi po bayaran mga kababayan. Di ba lagi kong sinasabi yan? Pero during po sa aking pananaliksik, tsaka nakita ko po ng mga informations mga kababayan, I found it very legit. Bakit kaya legit mga kababayan? Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga alam nyo, laging sinasabi ito ni Sir Ivan na dapat lang kung ano ating nakikita dito sa nangyari sa gobyerno, dapat merong honest vlogging at saka honest opinion mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa intro na medyo nasaktan si Sir Ivan. So kung ano man yan, pag-usapan natin yan mamaya. Also pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol sa death penalty kasi ang gobyerno natin plano na pong ibubuhayin mga kababayan. Yes, ang death penalty. At lagi ko po yung sinasigaw dito, lagi yung sinasabi na sana po bubuhayin na yung death penalty. Also pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa statement na inilabas ni Congressman Sandro Marcos. Dito napaliwanag sa mga kababayan at isiniwalat niya kung ano na ang totoong estado ng UNITEAM. At dito rin po sa statement na ilabas ni Congressman Sandro Marcos, malalaman natin kung sino dito yung may pakana kaya nagka-problema ngayon yung UNITEAM mga kababayan. Pero don't worry, lagi kong sinasabi dito na si Sir Ivan po ay naniniwala pa rin hanggang ngayon na nandyan pa rin po yung UNITEAM mga kababayan. Medyo nagka-problema lang po ng konti. And of course, marami pang iba. Alam niyo lang po si Sir Ivan, palagi timbaran dalang bawang mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama kababayan, syempre, i-shoutout more natin at saka please allow me to acknowledge sa ating mga top 5 commenters sa ating last vlog. Yung marami pong binitawan na comment mga kababayan dyan po sa baba. So nandito sa ating listahan, i-shoutout natin, saka nandito sa listahan si Ma'am Shane Sibal, thank you so much, si Ma'am Julie Pintor, Amy Joaquin, si Rila Mumungan, at saka si Ma'am Iyeng Gimentiza mga kababayan. Syempre, i-shoutout po natin natin mga early birds, yung kaka-upload pa lang ni Sir Ivan, nandyan na kaagad ang kanilang mga comment mga kababayan. Isa dyan si Ma'am Maiti Baisa, Army Lagaso, Tinkabel, Boss Estela, Margaritas Iglesias, Bing Ong, Mating Day, Leo Toto, Meriam Porto, at saka shoutout po kay Rosario Estucci, shoutout daw sa kanyang kasamahan dyan sa Dubai na si Ma'am Rodalyn and Sis Milani. Also hi to Fed Saitam. Makabayan, before tayo pumunta doon sa ibig kong sabihin na meron pong na kumalat ngayon na isang screenshot na kung saan nang-hire po ng mga vlogger itong PCO, binibigyan nila dito ng allowance para sisiraan po yung mga Duterte makabayan. But before that, dito muna tayo sa balita tungkol sa death penalty. So for more details, let's watch this. Muling nabuhay ang panawagan na ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas. Sa harap ito ng pagbitay sa 2 Pinoy sa China dahil sa droga. Gayong maluwag umano itong naipapakalat sa bansa ng mga dayuhan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Panahon na para ibalik ang death penalty sa bansa. Ito ang mariing pahayag ng Chair of the House Dangerous Drugs Panel, Congressman Robert Ace Barbers, kasunod ng 2 Pilipino na binitay ng China kamakailan dahil sa kasong pagpupuslit ng shabu noong taong 2013.
Dahil ang pag-smuggle, pagdala ng basura o sinasabing droga mula sa ibang bansa papunta dito sa atin ay hindi na po gramo-gramo o kilo-kilo, tone-tonelada na po. Bilang proponent nitong panukalang batas na to, napapanahon ito to be able to deter the perpetrators of this crime. Giit ni Barbers, dito sa Pilipinas pinipili ng mga Chino gumawa at ikalat ang droga dahil alam nila at takot silang mabitay sa sarili nilang bansa. Habang nakakatanggap pa nga ang ilang Chinese nationals ng VIP treatment sa kabila ng pagkakahuli sa parehong pagkakasala dito sa ating bansa. Mahigit 90% kung hindi ho ako nagkakabase ho ito sa datos ng ating PNP at ng datos ng ating PIDEA, na karamihan po na nagdadala ng droga dito sa atin ay mga Chinaman. Nakita nila na maluwag siguro dito at pwede sila makapagpatuloy na gumawa ng pera. Kasi doon sa kanilang bansa, hindi ho nila magagawa yun. Ayon pa kay Barbers, kung hinahatulan ng kamatayan ng mga Pilipino sa China dahil sa mga paglabag may kaugnayan sa illegal na droga, ay nararapat lamang anya na patawan ng kaparehong parusa ang mga Chino o kung sino man dayuhan na nahuhuling gumagawa, naglalako at nagpupuslit ng droga papasok sa Pilipinas. Patawan ng parehas na parusa ang mga foreigner na nagdadala ng droga dito sa atin. Yun ang pinag-aaralan namin dahil inaamendahan natin ngayon yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. So isa yon sa mga agenda doon sa aming amendment na tinitingnan, pinag-aaralan. Samantala, patuloy na hinihimok ng mambabatas ng dalawang kapulungan ng Kongreso na seryosong tignan at ikonsidera ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan lalo sa mga karumal-dumal na krimen na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Actually mga kabayan, doon po sa kamara, walang problema doon yung death penalty na bubuhayan. Kasi nga narinig ko na yan, I think mga 3 months ago mga kabayan, di ba ibinalita ko dito tungkol po sa death penalty kasi aside po dito kay Barbers, meron pong ibang mga mambabatas na nandyan sa kamara na talagang gusto po na bubuhayin po yung death penalty. At ayon doon sa aking nabasa, if I remember it correctly, na nandito daw yung problema sa Senado mga kabayan. Marami daw na mga senador natin, na mga butihing senador ayaw po sa death penalty. So doon po nakaproblema yung death penalty po na batas mga kabayan. Sana bubuhay na po. At sana rin po kung sakali mang mabubuhay po itong death penalty, hindi lang po sana dito sa ma-apply sa dangerous drugs mga kabayan. Dapat dito rin po sa mga taong yung gusto talaga yung pumapatay ng tao na walang dahilan mga kabayan. Kasi nga napapansin rin po natin na unti-unti pong bumabalik yung crime sa Pilipinas mga kabayan. Napansin ba natin yan? Well, alam nyo, sa mga nagsasabing ganyan, kasi sila po'y concern talaga dito mga kabayan. Nung una, hindi ko lang yan pinapansin. Pero ngayon, dapat papansinin ho natin yan. Kasi nga, pati nga si Sir Ivan, nakita ko na rin po dito na unti-unti talagang dumadami po yung tungkol dito sa issue po ng patayan, tungkol dito sa issue po ng robbery, tungkol dito sa issue ng mga drugas, unti-unti pong bumabalik mga kabayan. So ako talaga'y butong-buto dito na bubuhay na ulit itong death penalty mga kabayan. Okay? So dito na tayo po sa issue dito sa Alice mga kabayan. Ayoko mo rito na mag-conclude na merong kinalaman dito ng PCO, pero mamaya ipapakita ko po kung bakit nadawit dito yung name po ng PCO mga kabayan. Para kasi doon kasi sa vlog po na ibang mga vlogger, hindi nila pinangalanan dito kung sino po yung nag-message sa kanila. Pero alam niyo mga kabayan, nakakatawa talaga. Papangalanan ko na dito kung saan ko nakuha at informations. May nagsabi kasi kay Sir Ivan na papanoorin ko daw yung vlog ni pambansang loyalista makabayan si Kokoy. Kilala ba natin? Aside from that, meron na po nag-vlog si Old School Pinoy 2.0 makabayan. Okay, so i-combine na lang po natin ang informations nilang dalawa para maisahan ng makabayan. Kasi nga the same pa rin naman ang kanilang sinasabi. Pero dito muna tayo kay Kokoy. Sabi niya mga kabayan na ito daw si Kokoy, according to him, sabi niya dati daw siyang membro ng Tugon team. Alam ba natin yung Tugon mga kabayan? Actually, alam ko yan at kilala ko rin po kung sino yung medyo yung head nila dyan mga kabayan. Kasi nung una, inimbita rin po nila si Sir Ivan. Pero hindi ako sumama mga kabayan. Kasi nga, di ba sinasabi ko noon na talagang soloista si Sir Ivan. Gusto ko lang dito na mag-isa mga kabayan kasi gusto ko dito sa aking vlog, walang magsasabi sa aking likod mga
makabayan. Kasi marami po akong nalaman po na informations tungkol dito sa Tugon Team na sila po yung nagkaproblema. Alam naman ho natin tungkol dito sa merong allowance po na issue na yan, at tungkol dito sa sa pamamahala po ng kanilang leader na makabayan. Well, ayaw ko lang pong pangalanan kasi siyempre kaibigan rin po natin yan, pero sa kanila lang yung issue niya makabayan. That is between lang po sa mga membro ng Tugon Team. Dito na tayo mag-focus po kay Kokoy kasi sabi niya membro daw siya ng Tugon. Okay, so si Kokoy Makabayan, membro siya o nakapasok siya sa isa po sa isang group chat na kung saan doon sa group chat Makabayan, siyempre mga sikat-sikat po na mga vlogger nandun, kaya hindi po nabilang si Sir Ivan doon kasi hindi naman tayo sikat eh. Pero inibitar po si Sir Ivan ng Tugon Team. So doon daw sa kanilang group chat, may nag-message doon Makabayan na isang, siyempre Maka-Marcos rin po, at saka alleged na siya po'y connected doon sa PCO Makabayan. Meron silang nalagay doon na kung saan ipapakita ko lang sa inyo para magiging accurate tayo. Subject: House supports the President for X and Facebook pro-admin and anti-Duterte. So sabi ng Makabayan, upload the photo of the statement. Possible messaging, pumili lang po ng isa. Letter A, kasi meron sila choices Makabayan kung anong gusto mo na topic. So pinapapili daw sila si Kokoy kung saan sila gusto Makabayan na gagawin na nila ito na content. Una, okay naman pala sa lahat yung desisyon ng presidente, maliban lang kay BP Sara. So dyan pala Makabayan, parang nakikita ko na parang anti-Duterte ho sila. Talagang anti-BP Sara sila Makabayan. So dito pa idagdag ho natin, mapa-oposisyon o majority sa Kamara, suportado si PBBM. So sa letter A, klarong-klaro talaga na gusto kong kapag pumili ka sa letter A Makabayan, ikaw po'y parang sisiraan mo dito si BP Sara. So sa letter B, si Speaker Martin talaga ang tunay na partner ng Pangulo. Ganito ang tunay na suporta. Sa letter B naman, ikaw po'y nagpapahayag ng suporta dito kay SMR Makabayan. Sa letter C, ito talagang very familiar sa akin. Lately lang or from the other sa ating previous vlog, narinig ko na ito Makabayan. Sabi dito sa letter C, bakit ba ang mga Maka-Duterte ayaw sa kapayapaan? Di ba looks familiar Makabayan? Narinig nyo na ba yung sinabi po ng isang vlogger na na-feature natin kahapon? Di ba sinabi niya ito Makabayan? So ako po'y nag-iisip, baka itong bumaliktad po at sumuporta dito sa kay Martin Makabayan, hindi kaya ayaw kong mag-conclude dito at sasabihin kagad na sila po'y bayaran dito. But hindi kaya sila po'y nabigyan nito ng allowance Makabayan. So bakit mo nasabi Sir Ivan na sila po'y nabigyan nito ng allowance? Okay, so forward tayo. Sabi dito sa comment po or sa message daw ni Old School, Sir, nagpadala today ni Ma'am Blank sa allowance mo po. So, nag-reply po itong si Old School Pinoy. Sabi niya, Ma'am, magpapadala pa lang or nagpapadala na? Tanong lang po, Ma'am, pasensya na. So, doon sa screenshot na nakita ko kay Old School Pinoy, familiar sa akin yung profile picture Makabayan. I think most of you or talagang majority sa inyo Makabayan, kilala niyo po kung sino ang nandyan na profile picture. 'Di ba? Kahit ayaw kong sabihin dito yung pangalan, alam nyo, yung profile picture na yan, nag-message na rin po yan kay Sir Ivan. Yes, ito yan Makabayan. Nag-message na po yan. Kaya kilala ko kaagad ang profile picture na yan. Pero alam nyo, hindi ako masyadong nag-reply sa kanya Makabayan. Totoo lang, hindi ako masyadong nag-reply sa kanya. Kasi nga, alam nyo yung message niya. Sabi dito, good afternoon sir. Meron siyang binigay sa akin na link na kung saan hindi ko kilala Makabayan. Hindi ko kilala yung link na yun. Baka baka delikado baka ma-hack po ang ating account. Mahirap na. Kaya hindi po ako nag-click sa kanyang link Makabayan. So, sabi ko lang na, kumusta po? Thank you sa info. So yan po ang sabi ko sa kanya Makabayan. Then after that, hindi na po ako nag-reply sa kanya. Sabi niya, hi sir, mabuti po naman. Good evening po sir. And after that, talagang hindi na po ako nag-reply Makabayan. Bakit? Kasi may duda na ako parang kapag sasakay kasi ako sa kanyang message Makabayan, baka in the future, kapag meron silang gagawin ito na hindi maganda, baka madadawit yung pangalan ni Sir Ivan. Mahirap na po. Ayaw ko ng ganyan Makabayan. Ayaw ko na malink ang pangalan ni Sir Ivan na isa po sa binabayaran po na vlogger para sisiraan po yung kabilang kampo Makabayan. Ayaw talaga ni Sir Ivan yan. At talagang allergy po ako sa ganyan Makabayan. Ilan na po na grupo, talagang dinecline ko na dito.
dito. Kahit yung mga gusto magpa-sponsor, di ba alam mo natin yan, na yung mga nag-sponsor sa atin, talagang dinecline ko yung makaabayan. Kasi ayaw ko na mahawakan tayo dito. Alam nyo na po, kapag meron tayong sponsor, syempre, saan tayo loyal? Doon po sa nag-sponsor makaabayan. Kasi nga, syempre, binabayaran tayo, meron pong ibinibigay sa atin ng mga green numbers. So doon na tayo magbabase kung ano ang gusto lang ipagawa sa ating makabayan. Kasi ayaw ko talaga na ganyan makabayan. Kaya hindi ko na lang po, hinayaan ko lang po at saka dinecline ko lang po akala mga offer. Meron talagang nagkontak kay Sir Ivan at totoo yan. Pero as much as possible, talagang talagang ipinagtanggol ko dito yung mga Marcos, yung mga matitino po ng mga DDS supporter. Kasi nga pag akala ni Sir Ivan, nakatulad rin po sila ni Sir Ivan na dinecline po dito kapag merong nag-offer sa kanila na mga green numbers mga kabayan. And you know what I mean kung ano po yung green numbers, di ba? But sad to say, meron talagang ganyan na talagang makita lang po ng mga offer. Grab kagad mga kabayan sa kung ano po yung script dito na ibibigay sa kanila, susundin nila kagad mga kabayan. Ayaw na ayaw ko talaga ng ganyan at kapag malalaman ko yung totoong pangalan, papangalanan ko talaga mga kabayan. Okay, so forward na tayo. So, dito pa lang po, alam nyo na kung sino po yung ibig sabihin, kung sino po nag-message si Sir Ivan, at sino rin po yung nag-message doon kay Old School Pinoy Makabayan. Okay? So, kahit dito, na hindi po pinangalanan ni Kokoy ng pambansang loyalista, nakikita naman kasi kung saan siya o kaninong name siya nag-reply Makabayan. Well, I am not sure. Unang-una, hindi ako sure kung talaga bang si Kokoy ang kanyang minisis Makabayan. Bakit si Ivan? Kasi during po sa kanyang vlog mga kabayan, ipapakita ko lang po. During kasi sa kanyang vlog, at alam nyo, kitang-kita naman na screenshot na po ang kanyang ipinakita mga kabayan. Hindi talaga yung totoo na conversation nila dito sa nag-message sa kanya mga kabayan. Ang ipinakita niya diyan ay screenshot lang po. Kaya kung bakit screenshot, para malagyan niya ng kulay yung profile picture pati rin po yung pangalan mga kabayan. So hindi ako sure dito at hindi ko mag-assume na talagang na si Kokoy ba talaga dito ang kanyang message mga kabayan. Pero magbabase tayo sa kanyang screenshot na kung saan nakita kasi dyan mga kabayan kung sino po ang kanyang nireplyan. Kasi ayon po kay Kokoy, nagtanong daw siya kung ano daw yung ibig sabihin na mayroong choices doon, A, B, C, yun po isang script mga kabayan, ano daw yun. So sabi dito, nag-reply dito, yung nag-comment sa kanya mga kabayan, hello po sir, yung mga nasend ko po, pwede nyo i-content po. Di po question yun. Yun lang po based sa mga info na binigay sa akin ng PCO. Okay, so dito nabanggit na po yung PCO na ni Makabayan. So sabi dito ni Kokoy, sabi niya, okay po, salamat sa idea. So dito po, kung makikita nyo, di ba, replied to Zen Makabayan. Kilala nyo ba si Zen? Or meron pang ibang Zen Makabayan na malapit po sa PCO? Di ba? Ay, hindi si Sir Ivan nagsabi niyan. Diyan po sa screenshot yung mababase kung sino po yung kausap ni Kokoy Makabayan. Alleged kausap ni Kokoy. Di ba? Kitang-kita yung replied to Zen. So, alam na ho natin kung sino po yung kausap ni Kokoy. Jump tayo kay Old School. Kasi dito, marami itong malalaman kung bakit naling dito totally yung PCO Makabayan. Kung napapansin nyo po, during po sa conversation, merong pangalan na Zen. Kilalang-kila talaga si Zen. At dito po sa baba mga kabayan, Marjeline Perez nag-reply po si Marjeline Perez, sabi niya okay na po. Ito po yung tungkol sa, alam niyo na, tungkol dito sa supporters, tungkol dito sa mga allowance na yan, so mga walang kwenta talaga eh. So sino ba si Marjeline Perez mga kabayan? Okay, babalikan ho natin yung issue po na sumabog na kung saan magkano dito yung sweldo nila ni Garafel, pati rin po dito ni Perez mga kabayan. Naalala ba natin yan? Di ba sumabog ho yan? I think mga 5 months ago na ba or 6 months ago if I'm not mistaken. So dito pa lang po sa statement na nilabas po ng isang news outlet makabayan. Sabi dito, the following are the names of the top PCO officials and their salaries. So skip na lang tayo kay Garafel kasi alam na ho natin na yung salary po ni Garafel is 300,000 pesos makabayan. Plus, dito lang tayo kay Asik Marjeline de Mailig Perez. Diba? So, konfirmado po na si Perez, itong si Marjeline Perez, ay konektado po sa PCO makabayan. So, dyan pa lang po,
confirm talaga, legit na itong si Marjeline Perez ay konektado po sa PCO. Kaya na-involve dito yung PCO na name, mga kababayan. Di ba nakalungkot po? Sila nagpapalabas dito ng mga ng kabulastugan na kung saan masisira talaga dito yung pangalan po ni PBBM, mga kababayan. Sana man lang po na alamin ho ito ni PBBM kasi kapag hayaan natin to na ganyan, mga kababayan, masisira po yung pangalan ni PBBM. I'm very sure na hindi po ito alam ni PBBM, mga kababayan, kasi kapag malalaman ito ni PBBM, hindi niya po papayagan ng ganyan. Kasi nga si PBBM gusto niya yung mga supporters talagang heartily po ang pagsuporta, mga kababayan. Katulad po kay Sir Ivan, hindi sa nagyayabang tayo, pero totoo talaga, heartily po ang pag-support ni Sir Ivan sa mga Marcos. Marami po, at honestly, marami pong nag-offer sa akin, mga kababayan. Ayoko lang pong pangalanan. May grupo rin po na gusto tayong i-hire sa kanila o gusto nilang imbita tayo. Pero alam ko lang po sa mga grupo-grupo na yan, meron talaga mga involved na hindi maganda, mga kababayan. Kaya umiiwas po si Sir Ivan. Kaya nga walang ka-chat dito na ibang mga grupo. Ang aking mga panalisik dito, base lang po sa aking sarili po na pagre-research, mga kababayan. So kung ano po 'yon, nakita ko sa base kong sa aking nagre-research, yan po aking sinasabi dito. Ayaw ko na merong taong nagsasabi sa aking likod, mga kababayan, na Sir Ivan, itong gawin mo, ito pong script mo. Ayaw ko ng ganyan, mga kababayan. Bakit ho yan? Bakit? Kasi mawawala na po yung ating honest opinion, ang ating honest vlogging dito sa ating ipinaglalaban, mga kababayan. Dapat honest tayo dito. Kung ano ang ating nakikita po sa mga environment, sa mga nangyayari po sa gobyerno natin, sa nangyayari po dito sa grupo ng Duterte, at saka sa mga nangyayari po sa grupo po ng mga Marcos, dapat yan po ating ibabalita. Nothing else, nothing more. Dapat honest vlogging na po tayo. Okay? So yan po aking rason kaya hindi ako sumama sa kanila, mga kababayan. Ipinakita ko na yan noon, di ba? Dito sa mga matagal na po sa ating channel, meron ko ipinakita dito ng mga sponsor na kung saan dinecline ko talagang in public, ipinangalanan ko dito, ipinakita ko po yung pangalan na talagang dinecline po ni Sir Ivan yung gusto magpa-sponsor sa ating, mga kababayan, kasi ayaw ko ng ganyan eh. Okay? So naintindihan naman natin. So dito po sa PCO, ako po ay nanawagan dito kay Garafel, ako po ay nanawagan dito kay Perez, itong si Marjeline Perez, kung totoo ba na meron kayong binayaran po ng mga vlogger, binigyan ninyo ng mga allowance para siraan dito ang mga Duterte. Karapatan po namin na malaman po ang totoo. Sana magbigay kayo dito ng statement, kahit kunti man lang. Pwedeng sabihin na ay fake news yan, Sir Ivan. Kung sabihin nyo na totoo yan, Sir Ivan, kasi ito po ang aming ipinaglalaban. Walang problema ho yan, as long as makikita na po namin ang totoong nangyayari. Okay? Kami pong lahat ng mga Marcos supporter, at dadalhin ko po yung mga lolista na mga matutino po na mga lolista, kasi yung ibang mga lolista, mga kababayan, medyo bumaliktad talaga eh. Kasi nagka-uhok na po sila ang kanilang pag-utak dahil po sa isang vlogger na nandun sa US. Kasi nga, siyempre, mga kababayan, napaniwala po ng vlogger na yon yung ibang mga kasamahan natin na mga lolista. Si Sir Ivan, hindi po ako lolista. Ako lang po isang Marcos supporter. Kasi ako po naniniwala sa kakayahan dito ng mga Marcos, at gustong-gusto ko talaga na mamuno po sa Pilipinas isang Marcos at isang Duterte. At least, kilalang-kilala niyo na po si Sir Ivan. At dito po sa PCO, ang sarap talaga kutusan dito, sarap talaga pitikin yung tenga, at sarap talaga kukurtin po sa kanilang mga tenga, mga kababayan, pasaway. Sana kay Secretary Garafel, please pansinin niyo naman po ang aming panawagan dito kung totoo ba ito, kasi masisira po ang pangalan ng mga Marcos, lalong-lalo na ang pangalan po ni PBBM. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin, mga kababayan. Dito tayo sa sinabi po ni Congressman Sandro Marcos, kasi meron siyang ibinigay dito na statement tungkol dito sa estado po ng Uniteam. So, for more details, let's watch this. Congressman Sandro Marcos matapang na nagsalita patungkol sa di umano'y dahilan ng pagkawatak-watak ng Uniteam. Kamakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng Uniteam. Ito na yata ang hinihintay ng lahat, na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito.
At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election. At alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. At alam naman natin ang kanila ring kagalingan. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin kundi pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Pero tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga alegasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Tambaloslos at makakaliwas sa Kongreso ang may gustong pag-awayin si Sara at BBM. Sana tayong mga DDS at loyalista, lawakan ang isipan, pilit tayong pinagsasabong ng kalaban. Kumakagat naman kayo. Sino sa tingin nyo ang nakikinabang? Di ba sila? Pinagtatawanan lang tayo ng kabila. Isip-isip, paano tayo makakaahon sa hirap? Kung kayo ay walang unity dyan sa Senado, ikaw Apo Pres and Vice Pres, bakit? Please lang, pakitignan lang kung ano ang dapat gawin. Puro tayo pataas ng pataas ang mga presyo, ang mga bilihin. Papaano kaming mahirap? Wala na ba kaming karapatan na magsabi dapat gawin? Kayo dyan sa Senado, puro bilyon ang pinag-uusapan. Pero puro naman aming naririnig walang iba, kundi kurap. Sos Mariosep, di ayusin nyo kung meron mang sumisira sa unit team. Ito pa rin ang pangako para sa ikabubuti ng mamamayan na umaasa sa totoong pagbabago. Tambaloslos lang ang dahilan niyan. Former President Rodrigo Duterte. At matagal na sila magkaibigan, medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa, at lagi naman silang kasama kahit noon pa. And I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no, na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo. Na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified personalities na nagsasabi may naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa election. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari noong 2022, sa napakalaking agwat, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon na lumaban noong 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na, pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na people don't see eye to eye. But kami naman, those who are I suppose na medyo malapit sa ating Pangulo, ay alam ko na taos-puso sa nagpapasalamat kay FPRRD. Ulitin ko lang po dito mga kabayan na yung unit team naniwala pa rin sa iba na nandyan pa rin po. Pero meron talagang grupo dito na mga mga opposition mga kabayan na pilit nilang gusto lang paghiwalayin po yung Duterte at saka yung Marcos. Kasi kapag nakatandem yung Marcos at saka yung Duterte mga kabayan, mahirap po yan talunin. Totoo lang. Kaya nga ngayon napapansin niyo po yung mga dilawan. I'm sure mga dilawan po ito mga kabayan nagmanipula dito para siraan po yung pagsasama ng Duterte at saka ng Marcos. Kasi
nga may plano sila dito na gusto makapasok po sa year 2025 mga kababayan. Kaya ako po ay nanawagan dito na sana po sa mga kababayan natin, kung sino bang nakanood dito kay Sir Ivan, dapat solido tayo, dapat pag-isahin natin yung Duterte at saka yung Marcos mga kababayan. Sila po yung pag-asa natin. Ayaw po natin na makabalik po sa gobyerno itong mga makaliwang grupo, ito po mga dilawan, kasi nga sila po ay salot ng lipunan at sila po ay nagbibigay po ng problema kapag makaupo sila ulit sa gobyerno mga kababayan. Kaya sana tayo po ay solido pa rin at susuporta natin yung both dito na grupo, ang Marcos at saka yung Duterte mga kababayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin si Ma'am Flor Gapasin, Amy Joaquin, Marilyn de los Santos, Danny Ancheta, Leonel Desiderio, Cora Flores, Beverly Spark Pru, Balong, Esther Dizon, Norberte Susan, and Haitsu Rosa Agonzaga. Mga kababayan, dito muna tayo sa balita po na kung saan merong good news. Ito ba tungkol po sa kapulisan natin, meron silang ginawa po na application para mapadali po yung kanilang pagresponde kung sakaling meron pong nangyari na hindi maganda mga kababayan. Meron silang inilabas dito na isang applications. Ito po'y digital na pagsusumbong. Ang pangalan ay e-report mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Pati pagsusumbong ng krimen sa pulisya ay ginawa ng digital. Yan daw ang mas pinadaling proseso kontra krimen na ililunsad ng PNP at DICT. Nakatutok si Marisol Abduraman. May gustong isumbong sa pulisya pero busy ang linya sa telepono o kaya malayo ang istasyon, may solusyon na raw ang PNP. Dahil sa pamamagitan ng application sa cellphone, pwede na kayo mag-report ng krimen. Yan ang e-report at i-report na proyekto ng PNP at DICT na inulunsad kanina sa San Juan City. Bilang chairman ng Regional Peace and Order Council, sinabi ni Zamora na malaking bagay ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Metro Manila. Mas mabilis na, hindi na kailangan hintayin pang tumawag ang isang nangangailangan ng tulong sa pulis. Once a crime is reported, the first 3 police officers closest to the crime scene, kung saan nanggagaling yung signal ng app, ay makakatanggap ng notification. There will be a feedback mechanism para malaman natin yung ano talaga yung gaano karami yung crime na nangyari, saka kung paano natin ma-improve yung ating... Assure ng public, sir, na mas mabilis na ho makakarating ng mga pulis. Yes po. Tiniyak din ng DICT na mga lehitimong report lang ang isusumbong sa PNP. So meron pong verification process. In fact, nakalink na rin po yan sa national ID natin. So, mga legit lang ang pwedeng gumamit ng app. Legit users lang din yung magre-report. Legit ang mga report. Oo, so wala na pong prank users. Target ng PNP na gawin na rin ito sa ibang lungsod sa Metro Manila, maging sa buong bansa. Para sa GMA Integrated. Okay, so maganda ho yan mga kababayan. Well, sana malang po kapag na-implement na itong applications ito, sana hindi po tulog yung pinakamalapit po na nabigyan po ng notification mga kababayan. Kasi alam naman natin yan at kumakalat talaga sa balita at kitang-kita natin noon mga kababayan na 'di ba meron itong merong surprise inspection po yung kapulisan na kung saan meron silang nakita na tulog po yung pulis mga kababayan. Well, hindi ho yan malayo na nangyari or mangyari dito po sa mga sa probinsya ho natin. Sana lang po, ito maganda talaga kasi applications na at saka through cellphone na lang po yung pagsumbong mga kababayan at saka aminin natin yan, madali talaga mga kababayan kasi nga parang text message na lang ho. Pero sana man lang sa kapulisan natin kung sino pong makakatanggap ng notification na yan, sana hindi tulog. Okay? So dyan naman tayo sa ating next na usapin na kung saan si BP Sara mga kababayan pumunta po doon sa Naga sa Cebu City. Nabigay siya doon ng cash assistance, mga tulong po sa ating kababayang mga drivers, manggagawa at pati rin po dito sa mga senior citizen. So, for more details, let's watch this. Nasa 2,000 tsuper, manggagawa at senior citizen ang nabiyayaan ng tulong pinansyal at gift packs mula kay Vice President Sara Duterte at DSWD. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Tigil pasada muna ngayong araw ang PUV driver na si Manong Virgilio. Hindi niya alintana ang pila at ang dami ng mga kasabayang tsuper na kukuha ng kanilang payout na nagkakahalagang 2,000 piso. BP Sara, maraming salamat po sa inyong tulong. Malaking tulong na po to sa aming pamilya. Ilang oras po yung binyahe nyo mula Danao papunta dito?
2 oras po, sir. Isa siya sa nasa 500 mga tsuper na nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations. Mismo si Vice Presidente Sara Duterte dumayo sa lungsod ng Naga para pangunahan ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper sa ilalim ng programa ng DSWD at ng Office of the Vice President. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang Vice Presidente sa programang tupad ng Department of Labor and Employment. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang halaga ng suporta ng taong bayan sa pamalaan. Ang ako ang pahinumdum kaninyong tanan, pirmi nato ihatag ang ato ang suporta sa ato ang gobyerno, sa ato ang mga bag-o nga gipili na mga barangay officials, sa ato ang mayor, sa ato ang mga bisi-mayor, sa ato ang mga konsihal, kay ang tao nga nagkahiusa sa likod sa gobyerno, mahimong kusog ang lugar o mamahimong malinawon ang ilahang pagpamuyo kung isa ka direksyon lang ang padulngan sa mga taong nagkahiusa. Namigay din ng gift pack sa tulong pinansyal sa mahigit 1,000 mga senior citizen, sektor ng kababaihan at ng LGBTQ+ community ang Vice Presidente. Okay, sa mga dilawan ho, sa mga anti-Duterte, meron po tayong working Vice President. Hindi po yan katulad po kay Linilutang Makabayan. Kasi ngayon, yung si Linilutang, mahilig lang po yun magpa-photo ops. Unlike dito, napakalayo talaga ni Linilutang dito po kay BP Inday Sara Makabayan. So, good job dito kay BP Inday Sara. Okay, so bakit mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, pag-usapan na natin si Kai-Rex Siles, Lorraine Bade mga kababayan. Kasi nga pang 5th day na, if I'm not mistaken, pang 5th day na sa kanilang hunger strike. But before that, isalmar natin si Rolando Madarang, Marquez Hernandez, Evelyn Garcia, Jillian Quezon, Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCZ, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfors of Jackfors family. Shoutout also sa Marcos Duterte supporters from Edmonton, Canada, and hi to Tony Villa from Cavite. So, for more details, let's watch this. Wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law which Congress itself passed. Kasi hindi naman nag-accuse Pinost niya as a question yan. Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. Nakialam na ang isang international lawyer at American Immigration Lawyer Association member na si Attorney Arnedo Valera hinggil sa nangyari kila Dr. Badoy at ka-Eric. Ayon sa kanya, ito ay isang napakalaking political embarrassment, hindi lamang kay Pangulong Marcos kundi pati sa sambayan ng Pilipino. Umabot na din ang napaka-controversial na nangyari kahit sa ibang bansa at talagang laman na ng balita bawat araw, lalong-lalo na sa social media, at habang tumatagal ang pagkakakulong ng dalawa ay hindi pa natin alam anong pang pwedeng mangyari, ngayong patuloy pa din ang hunger strike fasting nila. Ibig niyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power. Whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan. Yung office ni Speaker Romualdez, pwede naman ipaliwanag yun . Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan. No? Kasi hindi naman nag-accuse pinost niya as a question yan. Hindi na yan. So, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So, walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Ngayon, meron pa ako nakita diyan, no? Parang sinasabi nila, well, hindi naman journalist si Ka-Eric at si Dr. Lorraine dahil hindi daw member ng KBP, no? Or yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, no?
Now, naintindihan natin na may context na ganon, but just remember na ang KBP ay natawag natin private organization, no? So, yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP. Dapat maliwanag yan, no? Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalists to be accredited by KBP para mag-practice ng journalism. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na tignan natin sa international standards, no? Alam mo, bilang continuing student of international law, in terms of international standards on freedom of expression and tinatawag nating press freedom, yung pag-require ng mga journalists na katulad ni Ka Eric halimbawa at ni Dr. Ray or any journalist na ma-accredit ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. Yung interpretation ng mga ibang congressman na ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, Angelo, ang KBP is non-state, hindi yan bahagi o ahensya ng pamahalaan. Pag binigyan mo sila ng undue power, it might lead to conflicts, hindi ba, of interest. At saka yung tinatawag nating bias, no? Although ang KBP can lend credibility, hindi ba? Sabi natin, under certain standards. Pero uulitin ko ulit, hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. Napakahalaga yan, no? So, and then at the same time, alam mo, 2023 na tayo with the advent ng digital media, yung tawag natin nature ng journalism nag-evolve na yan, nagbago na yan. Marami ng mga journalists now working online or yung tinatawag nating independent capacities, no? Na you don't have necessarily na nakatali ka sa traditional broadcast media na that the KBP, for example, primarily represents, no? So, napakahalagang paglilinaw yon. So, again, babalikan natin anong anggulo, saan tama yung gumawa ng committee hearing na ito. So, hindi yan ang dapat kinukommittee hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo. Wala yang titindigang paa, kumbaga, no? Kasi whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan. So halimbawa, yung office ni Secretary ni Speaker Romualdez or yung staff niya, pinaliwanag. Pwede naman ipaliwanag yun. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accuse pinost niya sa question yan, Angelo. So malinaw yan. So anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Pakawalan ninyo yan. Si Ka Eric tsaka si Dr. Lorraine, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists
who are trying to follow the law, which Congress itself passed way back in 1956. Pero yung may marami pong nagsasabi, nagpi-feed na, although obvious na detractors nitong dalawa, yumabang daw po sila, parang hinahamon nila yung Kongreso, kaya yan, pinarusahan sila. Yumabang na daw yan si Dr. Lorraine. Kung tinitignan nila na because of very emphatic si Dr. Lorraine and Ka Eric sa papapaliwanag, very articulate sila. Hindi naman kalabisan yun eh. Nagbigay naman sila ng respeto, pero kung ipipilit mo, kahit ako, halimbawa, doon sa katayuan nila, ipipilit mo sa akin, ilang beses ko nang sinagot na ang karapatan ko ay hindi ko pwedeng i-disclose ang source. Tapos ipipilit mo pa rin. And then gusto pa nila lang i-reduce the executive sessions para sabihin na dito mo na lang sabihin. Pareho din yun. Because you are by itself violating the law. So you're violating SOTO law. So hindi mo pwedeng gawin yun no matter what. Whether it is in the committee or in the form of executive sessions. Ang ginawa sana nila yon ay dapat tinerminate na nga yung committee hearing agad kasi kung yun lang yung pagbabatayan nila, no? At ano ba yung in aid of legislation ba ito? Itong ginawa nila, or simply because they don't like that program of Dr. Lorraine and Ka Eric, lalong-lalo na sa usapin na tinatanong doon sa programa niya, focusing doon na nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni Speaker Romualdez. Okay, so at yan po ito yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahabaging Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito. Lumapit po ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at magagandang bagay sa buhay ko. Ito po ay dahil sa iyong kabaitan at biyaya na aking napapagtagumpayan ang bawat araw. Ibinigay ko po sa iyo ang lahat ng aking pag-ibig at pagsamba. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin at pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagiging aking tagapagtustos. Pinahahalagahan ko po ang lahat ng gawaing ginawa mo sa aking buhay. Salamat po sa pagiging gabay ko at pagtulong sa akin na gumawa ng tamang desisyon. Salamat po sa pagiging suporta mo sa aking buhay. Kahit na ako ay may paghihirap, naniniwala pa ako na lagi mo akong sasamahan sa mga ito. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.